Hindi malayong nagkalaglagan na ang mga individual na sangkot sa malawakang korupsyon sa bansa. Ito ang sinabi ng dating kalihim ng Department of National Defense na si Norberto Gonzales. Kaugnay ng mga naging pahayag ni na-resigned Congressman Zaldico at dating House Speaker Martin Romualdez. Si Almar Fersuelo magbabalita. Nagkalaglagan na. Ganito inilarawan ni former Defense Secretary Norberto Gonzales ang kasalukuyang nangyayari ngayon sa Marcos Jr. administration, lalo na sa paglantad ni na former Speaker Martin Romualdez at resigned Congressman Zaldico. Kung matatandaan, sa serye ng mga video ni Zaldico, sinabi niyang instrumento lamang siya sa mga nangyaring nakawan. Iginiit din niya na ang umano'y nasa likod ng mga anomalya ay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at noy Speaker Romualdez. Si Romualdez naman itinanggi na siya ang utak ng korupsyon at itinuro ang Executive Department bilang nasa likod ng anomalya sa flood control. Kaya nga hindi ba binanggit ni dating Speaker Romualdez, kung huwag niyo akong gagawing scapegoat, kung lulubog ako, tatakayin ko kayo lahat. Nagkakaganyanan na ang mga sinasabi. Ay mangyayari yan kasi lalo na kita-kita mo na ikaw ang gagawing scapegoat. Si Zaldico, gano'n din ang sinasabi huwag niyo akong pagbunto na ng lahat ng sisi. Hindi lang naman ako to Sa eksklusibong panayam ng SMNI News kay Gonzales, sinabi nito na nagtataka siya sa mabagal na usad ng investigasyon. Hanggang ngayon, wala pa umanong malalaking pangalan ang inilalantad sa publiko at tila inililihis pa ang usapan. Ang Pangulo palagay ko, ang pinaka-importante sa kanya, hindi baling makulong yung mga kamag-anak niya, kaibigan niya. Hindi baling makulong yung mga yan. Huwag lang siya. Kaya mukhang inililihis niya ang mga discussions. Sa kabila nito, sinabi ng dating opisyal na positibo pa rin na nananatiling mapagmatsyag ang publiko at nakatutok sa mga pangyayari. Paganda sa ngayon pa lang, nakikita na natin ang katotohanan. Sino magnanakaw? Sinong namumuno sa pagdadakaw, nakikita na natin yan Hindi dinidribble-dribble tayo ng mga, kunyari, nag-i-investigate o nag-i-hearing-hearing. Wala naman nangyayari, di ba? Pero pagdating ng panahon, taong bayan ang huhusga dyan. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal Almar Forsuelo, SMNI News. May nagdiin ulit kay Pangulong Bongbong Marcos sa issue ng korupsyon sa flood control. Alamin kung sino ito sa report ni MJ Mondejar. Nawala na raw ng pag-asa si former Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson na makatestigo pa sa Senado para isiwalat ang mga nalalaman sa anomalya sa flood control projects sa ilalim ng Marcos Jr. government. Kaya sa isang press conference ay rekta na sa taong bayan ang kanyang pagbubunyag sa kung sino ang umunoy mastermind sa anomalya. Nagsalita si Zaldico kinasuhan. Ngayon, nagsalita na nakakahalata na dahil tinuturo lahat ng mastermind si Speaker Martin Romualdez. Nagsalita. Sinabi niya yung mga tao, Public Works and Highways, and Executive ang involved yan. Ibig sabihin, BBM ang involved yan. So, from the very beginning, sinasabi ko na siya mastermind. Sinabi niya, Executive, liwanag. Ang Executive, BBM. Kamakailan, ang Executive Department ang itinuro ni former Speaker Romualdez bilang nasa likod raw ng kickback sa flood control. Binanggit rin ng dating Speaker na isisiwalat pa nito ang mga nalalaman at hindi tatahimik o babagsak ng mag-isa. At Presidente, bakit di nagsasalita? So, ibig sabihin, nag-aregluhan na, nagtakutan lang. Dahil lalaglag din na si Martin, kung ilaglag niya, sasabihin niya mastermind. May nakikita namang pattern ng negosyanteng si Singson laban sa mga nagsasalita sa pamahalaan at wala raw sinasanto kahit pa yung mga pinakamalalapit na kaalyado ng Pangulo. Ginamit lang si Zaldico at si Martin Romualdez. Nag-uusap yung magpinsan. Ngayon, nahalata nyo, Ombudsman, DOJ, kinakasuhan kagad yung mga nagsasabi totoo. Nauna nang pinabulaan na ng Malacanang ang pagtuturo noon ni Zaldico kay PBBM bilang umunoy mastermind sa flood control kickbacks. Saad ni Yuse Claire Castro, si PBBM pa nga ang kauna-unahang pangulo sa kasaysayan na nagpasimula ng malawakang investigasyon sa mga proyekto sa ilalim ng sarili niyang administrasyon. Ayon sa kanya, hindi maglalakas loob ang presidente na ipag-utos ang probe kung mayroon siyang itinatagong maling gawain. Naniniwala naman si Singson na kaya hindi siya padadaluhin sa investigasyon sa Senado ay dahil sa ididiin niya doon ang pangulo sa
anomalya. Hinamon naman ito ang ombudsman na kasuhan si Romualdez. Ay nahamon ko sila na sagutin nila ito. Bakit hindi nila sagutin yung mga sinasabi ni Martin Romualdez na involved ang executive? Executive, si BBM yun eh. Bakit hindi nila sagutin? Bakit hindi tuloy na kasuhan? So nagsisinungaling ang ombudsman kung hindi niya kasuhan si Martin Romualdez. Sa ngayon ay wala pang latest na sagot ang Malacanang sa mga pahayag ni Singson. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondejar, SMNI News. Magbibigay ng update ang chairmanship ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa investigasyon sa mga anomalya sa flood control. Si Angel Pastor magbabalita. Balik sesyon na ang Senado ngayong araw, May 4. Sa unang araw ng sesyon, inaasahang magbibigay ng privilege speech si Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson. Bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, ilalahad niya ang progress report kaugnay ng investigasyon sa flood control projects. Gagawin ito ni Lacson kahit hindi pa kumpleto ang pirma sa partial report na ihahain sa plenaryo. Ayon sa senador, tungkulin niyang i-update ang publiko matapos ang 7 hanggang 8 pagdinig, lalo na't may mga kumakalat na maling impormasyon ukol sa investigasyon. Sinabi ni Lacson na kahit may mga pagtatangkang harangin ang resulta ng investigasyon ng Blue Ribbon Committee, hindi ito uubra dahil hindi na ito malilimutan ng publiko. Anya, galit na ang mga tao at ramdam na nila ang epekto nito. Ikinumpara pa niya ito sa kaso ni Janet Lim Napoles, ngunit mas malala ang kasalukuyang issue. Sinabi rin ni Lacson na maaari niyang isama sa kanyang talumpati ang iba pang ebidensya na hindi natalakay sa mga committee hearing. Plano rin niyang ibahagi ang partial report sa Department of Justice at Office of the Ombudsman upang makatulong sa kanilang investigasyon. Magpapatuloy naman anya ang pagdinig ng komite kung saan posibleng imbitahan ang ilang personalidad. Kabilang dito sina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson, pati ang Brave 18 na may alam sa mali-maletang pera na umano'y dinadala sa ilang opisyal ng gobyerno. Ayon kay Lacson, target nilang maipagpatuloy ang mga pagdinig bago ang adjournment sine die sa Hunyo 6 at isasabay raw ito sa pagsasaayos ng mga schedule dahil sa posibleng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Para sa Diyos at Pilipinas kung mahal, Angel Pastor, SMNI News.